tanong lang po natin, hindi po muna natin dedetalyehin, na wala po muna tayong detalye dito. Ang tanong lang natin, yung po bang mga kasi usong-uso po, pinauso po ni Marbil tsaka nito ni si Marbil po tsaka to si Auntie Claire ang nagpauso ng fake news na yan na yan ang pangunahing kalaban ng Pilipinas eh. Tanong ko po sa inyo, yung po bang mga media na nagbalita na nabasa naming lahat, no? Nabasa po namin lahat sa media na nireject po yung request ni Kaufman sa ICC. Yung pala wala naman pong request, no? Hindi naman po nagre-request, wala naman pong apela, no? Si Kaufman. Yung po ba matatawag nating fake news? Bakit po walang parusa sa kanila? Bakit po hindi po sila sinisit? Ako, nag-react ako dyan sa balita na yan na si Kaufman nireject ng judges ng ICC yung request ni Kaufman. Yung pala, gawa-gawa lang ni Conti. Ang problema, bakit po itong mga pag media po ang nagkakamali, palagay na nating nagkamali kasi biktima rin siguro sila nito ni Conti. Nagsosorry ba man lang sila? Sila po yung Conti. Sila po yung pag sila po yung nagbabalita ng fake news, ni sorry. At hindi rin po sinasabi ng PNP natin o ng NBI na fake, parang one way po eh. Sa mga vlogger, bawal kang magkamali. Bawal kang mag-share ng maling impormasyon. O eto po, mali po yung impormasyon na sinare ng mga media natin. Ano po ang problema ngayon? Sinita ba man lang nila yung media? Pinagpaliwanag ba man lang ng NBI? Parang ganito, no? Pag nag-share po yung media, hindi nga sila nag-share, nagbalita sila. Nabalita na po natin yan, yung mga binaril sa Antipolo. Pagka po ang media po ang nagbalita ng maling impormasyon, parang normal lang sa tao kasi nagkamali yung source. Kung nagsinungaling yung source tignan po ninyo harap-harapan pinagbintangan siya ni Kaufman na nagsisinungaling. Kung mali po yung source nila, no? Wala lang po. Pero magkamali po yung mga sinasabi nilang apat na vlogger na dinimanda o kinasuhan ng NBI. Dahil po mali daw po nagpapakalat daw po ng maling balita. Paano yung media natin? Nagpapakalat din ng maling balita. Kakasuhan nyo rin ba, NBI? Sana maging fair kayo para makita po ninyo na sa dami po ng impormasyon ngayon, wala na pong control ang bawat isa eh. Di ba? Pero ang problema, pag vlogger, kaso agad. Pagka sa media po ang nagkamali, pag media po ang nagbalita, sa madaling salita, ang sinasabi ng NBI at ng gobyerno, bawal magkamali ang mga vloggers. Pero sa media, yung mainstream media, kahit ilang beses pa yung magbalita ng fake news, okay lang yan kasi media sila. Dapat papantayin nyo po. Alam nyo po, may nabasa ko, narinig dati, no? Ang batas daw po, kung sino po yung walang-wala, pagdating po sa yaman, dapat mas pinapaboran sila ng batas kasi walang-wala na sila pagdating sa yaman. Sinasabotahe ka ni Conti. Hindi ako sinasabota. Ako ba sinasabotahe ni Conti? Yan po yung problema. Ang totoo pala, hindi pala siya in-approve ng ICC. Kung makaasta, kala mo may papel sa ICC. Double standard po.
Kung kinasuhan niyo po yung mga vlogger dahil nagpapakalat ng fake news, ano po gagawin niyo sa mainstream media? Hindi po pwedeng pagkakampi ninyo, palulusutin niyo. Kung hinihigpitan ninyo, oy, may nagpakape. Kung hinihigpitan po ninyo yung mga vloggers, dapat higpitan niyo rin yung mainstream media. Pare-pareho tayong Pilipino. Okay. Tawa na po to lumantad na po to sila Saldico. At saka kahapon lumantad na po si Speaker Martin Romualdez. At sila po ay nag-endorso na ng mga kandidato ng gobyerno o yung alyansa. Ang ano po ang problema rito? Effective ba yung inyong pag-endorso? Yung alam natin na lahat po ng may epekto kaya yan? Yung endorsement nyo po ba ay katulad po yan ng endorsement ni BP Sara na sukat ikagiba ng lahat? Pinag-uusapan? O, eto po ang katotohanan. Hindi po kayo kinikilala na in-endorse nyo na may bigat yung endorsement nyo. Alam nyo kung bakit? May nakita na ba kayo na nagpataas ng kamay, tinaas yung kamay, no? Ni Martin. Kumbaga nagpa-endorse katulad ni Camille Villar at saka ni Amy Marcos at saka kay Tolentino na nagpa-endorse kay Robby, nagpa-endorse kay Sara Duterte. May picture at may video na tinataas yung kamay. Kayo po ba, may nakita po ba kayo na tinaas ni Martin yung kamay ng kandidato nila? Meron bang kandidato ng alyansa na magpapapicture na tinataas ni Martin yung kamay? Oh, ano po ang pagkakaiba? Ang pagkakaiba po kasi, napakataas sa rating ni BP Sara. May epekto yung kanyang endorsement. O bakit po wala nagpapataas ng kamay kay Martin? Lalo na kay Saldico. Kulelat eh. Kung magpapa-endorso kayo, ay inendorso ng kulelat. Di po ba? Ganun po yun. Nagpapa-endorse lang, nagpapa-endorse lang yung pong sa matataas ang rating. Yung Manila Times po, meron na po ako dyan balita, hindi ko na po ulitin. Tignan nyo na lang po yung kagabi. Yung kahapon ko po. Panoorin nyo na lang po kung gusto nyo talagang malaman kung ano yung masasabi ko dyan. Okay, NBI files raps versus vloggers outside PH for disinformation. O yan, katulad niyan, no? Kinasuhan ng NBI. Tanong ko sa NBI, yung originally pinagbibintangan, 40. Di ba? Fake news vloggers, pogo vloggers, drug lords vloggers, pro-China vloggers. Tanong po, NBI, alam ko yan, bago lang yung mga vloggers na kinasuhan nyo. Hindi nyo nga pinakikilala kung sino sila. Malamang hindi po yan. Huwag mo ko utusan kung saan ako pupunta. Ikaw pumunta ron. Bakit mo ako papupuntahin doon? Wala kang pakialam. Sino ka ba para utusan ako? Ha? Wala NBI dito eh. Ha ha ha. O, ganun po yan. Ibig sabihin, parang si Claire pala to. No? Pag nagkomento ka, punta ka sa NBI. Ano gagawin ko sa NBI? Bakit mo ako pinapupunta? Utak-utak. Oy, mura lang po ang utak sa San Juan. Sa palengke ng San Juan, bili kayo. Vlogger po kami. Vlogger po kami, hindi po kami abogado. No? Ano gagawin ko sa NBI? Magre-reklamo ko? Anga-anga. Okay na. Sabi sa inyo, masaya pag pinapasok natin mga taga-TikTok eh. Di ba?
Ang saya nila, no? Ang dami sa TikTok niyan, eh, may nautak. Nagsasalita ka, kino-question mo yung NBI, bakit wala silang nirereklamong media. Sasabihin, ako raw pumunta sa NBI. Okay lang po, go lang po ako. Hayaan nyo lang po at ginagawa ko lang po silang laruan. Huwag kang mag-alala, Mama Fe. Hindi po ako apektado. Nasa YouTube po ako. Okay. Punta na po tayo rito. Tanong ko lang po, ano na nangyari ron sa 40? Bakit hindi nyo makasuhan? O kasi mga sikat na vlogger sila. Gusto nyo lang silang siraan. May kaso na po ba si Attorney Trixie, si Joy? Si Joy, di ba? Nakikipagtalo pa kay Abante. O si Crisette, si ano? Yung gusto nyo lang sa kanila, sirain yung pagiging vlogger nila para walang maniwala. Pero sa katotohanan, pinasisikat nyo lang po yung mga vlogger. Di po ba? Okay.